Merong bake shop dito sa amin dati na nagtitinda nito. Paboritong-paborito ko talaga siya. Malutong yung labas pero ang lambot-lambot nung tinapay niya. Naaalala ko pa, 9 pesos lang isa nito dati. Nasa loob kasi ng mall yung bake shop. Kaya today, gawa tayo ng chocolate chip bread. Dito nga sa bowl, maglalagay tayo ng 130 grams ng water, 120 grams ng milk, 3 pirasong egg yolks, 80 grams ng sugar, and 500 grams ng bread flour. Sinama ko na din dyan yung 10 grams ng yeast and 8 grams ng salt. Then, minix ko na yan dito sa mixer. Kung katulad ng mixer ko yung ginagamit nyo, sa unang pagmimix natin, mararamdaman nyo na parang matigas pa yung dough. Ayan, nakikita nyo, nabubuo pa siya. Huwag kayo mag-add ng water, ganyan talaga. So, bago natin ilagay yung butter, kailangan ay nai-stretch nyo siya ng ganyan, matibay na. Then, tsaka tayo maglalagay ng 120 grams ng butter or kaya refrigerated margarine, pwede din naman. Then, imimix ko yan hanggang sa kuminis na talaga yung dough katulad nito. Nai-stretch nyo na siya ng maayos kapag ka nagwi-window pane kayo. Dahil mag-a-add tayo ng chocolate chip dun sa mismong dough, hindi ko tinamisan yung dough, battery lang talaga yung flavor niya. Para nga sa chocolate chip na gagamitin natin, gagamit ako nitong Van Noten Professional Baking Chips. Bago ko ilagay yan, nilagay ko yan sa freezer para kahit medyo mainit yung dough natin dahil sa pagmimix, hindi siya magmi-melt dun sa dough. So nag-add ako dyan ng 2 cups. Hinintay ko lang na kumalat yung chocolate chips, then tinigil ko na yung mixer and ito na yung dough natin. Fino-fold-fold ko lang yung dough para even yung distribution ng chocolate chips natin. Then, i-bulk ferment natin to for 40 minutes to 1 hour. Ilalagay ko lang yan dito sa bowl. Kapag may nangangalas-ngalas na chocolate chips, balik nyo lang, sayang, masarap pa man din yan. Iko-cover ko yan, then i-rest natin to sa warm area for 40 minutes. After 40 minutes, eto na yung texture ng dough natin. Hindi ko na pinapunch down yung dough. Gusto ko kasi parang hindi even yung mga air packets dun sa loob ng dough natin, nung tinapay natin. Yung malalaking air packets naman yan ay mawawala dun sa pagmumolde natin. So, kinat ko yung dough natin na may tig 60 grams each and then binilog ko na yan. Minsan, hindi streusel yung pinangko-coat ko dito. Minsan, alam mo yung sa coffee ba na paste? Oo, pero chocolate flavor naman. So, nung mabilog ko na yung mga yan, tinakpan ko lang sila ng plastic. Then, i-rest natin yan for 10 to 15 minutes. Habang nire-rest natin yung dough, gagawa na tayo ng streusel. Naglagay ako dyan ng 140 grams ng all-purpose flour, 140 grams ng skim milk powder, pinch of salt, and 100 grams ng sugar, white sugar. Pwede rin naman ng 99 or light brown sugar. Hinalo ko yun, then tsaka ako nilagay dyan yung 170 grams ng cold butter. Then minash ko lang yun hanggang sa ganito na yung texture niya, parang siyang pulburon. Sinet aside ko yan, then magmamolde na tayo. Sa pagmamolde naman, pwede rin naman ng bilog or kaya parang hotdog bun, depende na sa inyo. Doon sa nabibilan ko lang before, alam pangalan ng bake shop na yun ay Swiss Cottage, nasa Metro siya dati. Ewan ko ngayon, hindi na sila gumagawa ng maraming bread hindi ko alam kung bakit. Pero ganito yung ganito yung molde ng tinapay nila, kaya ganito rin yung ginawa ko kasi namimiss ko na nga yung tinapay na yun. Parang year 2012 pa yata nung bumibili ako sa kanila ng ganito. So ayan, ang kinalabasan pala ng dough natin is nasa 22 pieces. Ang dami na. Then pagka-molde ko sa kanya, meron ako ditong water. Hindi na ako gumamit ng milk and egg sa pang-dip natin para mas crunchy, mas malutong yung streusel na magagawa natin. So, katulad dun sa cheese bread, ilulubog natin sa water yung ating mga dough, itidip natin dun sa streusel, tapos ibabalik ko ulit dun sa water, then sa streusel. Kaya hinati ko sa 2 portion yung streusel para hindi kagad siya lumagkit kapag ka nagdo-double dip tayo. Nirest ko yan for 1 hour and 20 minutes hanggang mag-double yung size niya. Then, isasalang ko yan sa preheated oven na may 170 degrees Celsius. Ibibake ko yan for 10 to 12 minutes dito sa oven ko. Depende sa inyo, depende sa oven nyo kung gaano nyo katagal siya i-bake. Pero ako, mas gusto ko kasi na medyo brown siya, medyo toasted yung streusel. Kasi mas masarap siya for me. And ang bango-bango talaga nitong i-bake, as in. Maglalaway ka habang binibake siya kasi alam mo yung sumisimoy talaga yung butter, yung chocolate chips, yung bango ng dough habang binibake. Sarap talaga niya. Malutong yung labas niya, nakikita nyo naman. Pero ang lambot-lambot ng tinapay natin. So, try nyo na. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.